Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Pagbati pong muli mula dito sa pambansang dambana ni San Antonio de Padua, dito po sa bayan ng Pila. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Huwebes sa loob ng unang linggo sa karaniwang panahon. Kaya welcome pong muli sa ating daily gospel reflection. Samahan niyo po kami sa pang-araw-araw na pagninilay sa mga salita ng Diyos mula sa ating mabuting balita. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw ng Huwebes, sa unang linggo sa karaniwang panahon, ang ating pong mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ito po ay mula sa unang kabanata at mga talata 40 hanggang 45. Ang title po na pinili ko sa pagninilay na ito ay nagsasabing The Word Carrier During Pandemic. The word carrier refers to a person or thing that carries, holds, or conveys something. Ibig sabihin, ang salitang carrier pala ay pwedeng gamitin sa maraming paraan. But during these times, when the whole world is fighting the dreaded disease brought about by the sickness-causing deadly COVID-19, the word carrier has almost become synonymously identified with carrier of virus, leading us to the pandemic of fear and panic. Kaya ngayon po, mga kapatid, sa panahon ng pandemya, even if you were not yet tested positive, suspected ka pa lang, nagkaroon ka ng contact sa isang nag-positive sa COVID-19, lalayuan ka na agad ng mga tao. O kaya naman, kusa ka ng ilalayo sa iyong mga mahal sa buhay sapagkat kailangan mong mag-quarantine kung kaya't ilalayo ka sa karamihan ng tao. Kailangan ng swab test at meron pang 14 days na quarantine period, home quarantine, or ilalagay ka sa isang isolation facility once tested positive of the virus, kahit ang mga asymptomatic patients. Kaya nga po, kahit ang mga health workers and volunteers ay nakaranas din po ng malungkot na karanasan because of discrimination. Iniiwasan, ayaw pasakayin ng sasakyan. And worse, meron pa ngang binubuhusan ng tubig and alcohol and some other forms of maltreatments. Tumulong ka na sa kapwa, nilalayon ka pa na para bang nakapandidiri dahil posibleng may dala kang virus na nakakahawa at maaring makamatay. Kaya yon ang minsang nakakalungkot na sa paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, tayo pa'y nalalagay sa alanganin. Kaya anong gagawin? Magse-self-isolate, magka-quarantine. Gusto mo mang puntahan ng iyong pamilya para yakapin at dalawin, may mga pagkakataong hindi magawa sapagkat natatakot ka rin na baka ikaw ay may dala ng virus na posibleng makahawa sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, when the Jews had very little knowledge of bacterial or viral diseases such as SARS and COVID-19, meron na rin po silang notion ng mga sakit na nakakahawa na dapat na iwasan, such as the one being mentioned in the Gospel, which we also find in the Gospel of St. Luke last Friday. At ito pa walang iba kundi ang sakit na leprosy or ketong. And in biblical times, people suffering from skin disease of leprosy were treated as outcasts and living dead. There was no cure for the disease during that time, which gradually left a person disfigured through loss of fingers, toes, and eventually the limbs. Lepers should reside about 16 feet from any other house and should maintain this distance
when speaking with a non-leper. So you see, mas malayo pa yung distansya sa sinusunod nating social and physical distancing sa panahon natin ngayon, dala ng mga health protocols due to the pandemic. Kaya may notion na rin sila ng tinatawag na physical and social distancing. And I would like to believe na baka sa kanila nga nagmula yung mga health protocols na yan, na kailangang lumayo ka o layuan kapag meron kang sakit na nakakahawa. And lepers had to stay in non-populated areas, isolated areas such as deserts, caves, and territorial boundaries. Kaya noong paman po, may concept na po sila ng quarantine. Bakit po? Sapagat ito po yung sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika. Ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao, pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na o malinis na. Kaya pinagaling at pinahingi ng certification sa pari ng templo para makabalik sa pagsamba at makauwi sa pamilya. Kasi magaling na at tapos na ang quarantine. O di ba? Halos hindi naman naiiba na kapag natapos ka na sa quarantine, bibigyan ka rin ng certificate na na-meet mo na ang mga requirements at ikaw ay napatunayan na wala ng sakit. Kaya sa halip na ilihim, ipinagkalat pa. Kaya pati si Jesus na tumulong na, nabalita pang nagkaroon ng contact sa isang infected ng nakahawang sakit. Kaya sa contact tracing, siguradong damay si Jesus. Kaya anong ginawa ni Jesus? Siya na mismo yung lumayo. Siya yung nag-self-quarantine kasi may health protocol. Kailangan niyang i-isolate ang kanyang sarili. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus, naroon na lamang siya sa labas at sa mga ilang na pook. O di ba? Self-isolation, self-quarantine. Kasi may contact sa isang infected ng nakahawang sakit, kaya kailangan niyang mag-self-isolate. Nakita natin doon yung aspeto ng pagsunod sa mga batas na ipinatutupad. Pero higit po sa mga nabanggit ko, meron pong tatlong mahalagang aral tayong pwedeng pagnilayan na nawa ay makatulong sa atin na makita ang kahalagahan ng mga aral na ito sa ating buhay. Una, no sickness can separate us from the love of God, as shown by Jesus in today's gospel. At yun naman po ang pinatunayan ng Panginoon. Yung nilalayuan ay kanyang nilapitan. Yung hindi pwedeng hawakan ay kanyang hinipo, tinaplos at pinagaling. At sinabi ng Panginoon, ibig ko maging malinis ka. Ibig ko maging magaling ka. Kaya kung sino yung pinandidirian, siya namang nilapitan ng Panginoon. Because no sickness or virus can separate us from the love of God. Sabi nga po ni Santa Teresa ng Avila, let nothing perturb you, let nothing frighten you. All things pass. God does not change. Patience achieves everything. Pangalawang aral po, Jesus goes viral by spreading the message of compassion and the power of healing. Si Jesus ay may contact sa isang infected na nakahawang sakit. Pero sa kanyang paglapit sa atin, hindi po sakit ang kanyang hatid. Ang dala po niya ay mensahe ng habag at pagpapagaling. Kaya nga sabi po ni Santo Tomas de Aquino, people do not care how much you know until they know how much
you care for them. The world needs more than good words. What we need more are good works, because good words come out of good works. Indeed, pwede po nating sabihin that truly, the words "well done" are always better than the words "well said." Pangatlo at huling aral, from being a carrier of virus, that is leprosy, to being a carrier of good news. Ang ganda po na nangyari. Ang taong pinagaling ay naging evangelizer. Ang taong hinipo ni Jesus at pinakitaan ng habag at biyaya ng pagpapagaling ay naging tagapaghatid ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi po sa Ebanghelyo, ngunit umalis siya. Ang tinutukoy po dito ay ang ketonging pinagaling at bagkos ipinamalita ang lahat ng nangyari. Sabi po ni Father Robert Barron, your faith will grow only in the measure that you give it away. So ang pananampalataya po ay lumalago kapag ito ay ating ibinabahagi sa ating kapwa. Dala ang mabuting balita galing sa Diyos. Kaya mga minamahal na kapatid, nawa po sa panahon ng pandemya, yung salitang carrier na inuugnay natin sa pagiging carrier ng virus na nakahawa at maaaring makamatay, ay maging mensahe dinawa ng paghahatid ng mabuting balita at pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po'y nakatulong ang pagninilay na ito. Ingatan nawa kayo at laging pagpalain ng Diyos.